power. Invest na. Ayun o, ganyan o. Post mo sa Facebook. This is not to brag, but to inspire. What is up mga kababayan? Kuya Jerps here and welcome na naman sa aking video. Shoutout muna sa'yo, Boss Mon. Welcome sa'yo sa North Carolina. Welcome dito. So for this video, pupunta tayo sa mga dealerships na hindi pa natin napuntahan before. Mga hindi pa natin nabablog. Siguro yung mga Jeep, Kia, Hyundai, no? Aminin na natin na necessity talaga ang kotse dito sa Amerika. And hindi tayo lahat ay fan ng Japanese cars like Mazda, Toyota, Honda. Yung iba sa atin nakasanayan na mag-Kia, Hyundai, mga ibang brand ng sasakyan na hindi masyadong talagang napaprioritize ng Pilipino. Kasi as a Filipino, meron tayong bias sa mga sasakyan. Mukha tayong Japanese car. Nung nasa Pilipinas pa kami, wala naman talaga kaming alam sa kotse. Basta merong madrive, okay na. Kasi noong time na yun, wala pa kaming pera. Now, nandito na tayo sa US, medyo na-afford na natin. Kaya medyo nagre-research na tayo about sasakyan. And I am with my brother. Ayan yung kuya ko, driver natin. And meron tayong bulilit sa likod. So ito una nating pupuntahan, dealership ng GMC. Alam niyo ba yun mga chong? So bro, ano bang alam mo sa GMC? GMC stands for General Motor Corporation. Di ko alam yun. So under nun, sila yung mga nagdi-distribute ng yung mga sikat na 4x4 like Hummer. Yan, pakita mo yung view. Mostly American made sila. Yon, narinig nyo guys. So hindi natin alam kung ano talaga ang GMC. Yun lang ang nakakaalam yung aking big brother. So mga lods, ito yung entry level na SUV ng GMC. GMC Acadia. Pero high trim yata ito. Denali. Pakita ko sa inyo guys. Ano ba itong GMC na ito? So mga lods, etong GMC Denali, parang kasing laki siya ng CX-5 or mas malaki ng konti. Pero syempre, ang pinakamahalaga, tingnan muna natin kung magkano. Magkano ito? 65,474. Sa'yo na. Ayoko na. 65,000? Bibili na ako BMW? Guys, gastos kayo 65,000 para dito. Pero Denali kasi to mataas na trim. Anong alam mo bro sa GMC Denali na Acadia? Oh, wala. Hindi din daw niya alam. So guys, 65,000. Huwag na. Iba na lang. Ito yung pinapakita ko sa inyo ngayon is yung base model ng GMC Acadia. 53,000. Ang mahal din pala na itong kotse na to. So ito palang Acadia mas malaki kaysa sa sasakyan natin na CX-5. Kung titignan nyo, maskulado kasi American made yan. American naman to, di ba, GMC? So, ayan guys, kung trip nyo, American, GMC na brand. Pero syempre, hindi naman tayo medyo familiar sa brand na yan. Pero kasi $53,000 to $65,000. Parang mas marami pa tayong option na pwedeng piliin na pagkakagastusan para sa perang yan. So, kung ako, GMC Acadia, I think it's a no. Alright guys, next is meron tayong GMC Terrain. Tara, tignan natin tong sasakyan na to. So GMC Terrain guys, as you can see, parang kasing laki siya ng CX-5 natin. Parang ito yung entry level na SUV na pwede nating bilhin as a daily car dito sa US. Presyo, 38,925. Wag na, itago mo na lods, 38,925. Sa Subaru, kung ano na mabibili ko dyan maganda na tsaka sa Toyota parang RAV4 na to So guys, pipiliin mo ba to versus RAV4? Pero since nandito na nga tayo, tignan na natin tong GMC Terrain. Alright, kung titignan nyo, GMC Terrain, yung entry level nila, parang kung ikukumpara sa Japanese cars, hindi siya ganun ka-striking yung features niya, no? Pero okay na rin siguro kung talagang mahal mo tong brand na to. Pero for me kasi wala nga talaga tayong alam, pinapakita ko lang sa inyo, baka naman kasi maging interesado kayo, di ba? So pwede na rin, pero price niya 39,000 guys. Tapos may tax pa yan, uutangin mo pa yung loan. So I would say, aabutin ka niya 45,000. So guys, kung meron kang 45,000 para gastusin para sa ganitong uri ng sasakyan,
then go. Pero kung advice ni Kuya Jerbs, I think it's a no. Ganito pala. Alright guys, tignan nyo naman to sa sasakyan na to. This is a Yukon, GMC Yukon Denali 4-wheel drive. Tignan nyo naman guys, napakalaki. Maikukumpara nyo to sa Ford Expedition 7-seater, napakalaki. Siguro mga ano to, 21-22 inch yung gulong nito. Tignan nyo naman, siyempre ka dito. Tignan nyo guys, napakaliit na bata. Kung nasa unahan to, nakaw, hindi makikita. So guys, GMC Yukon Denali. Bibili ka lang neto kung wala kang balak magpamilya, wala kang balak bumili ng bahay, isa kang Pilipino pumunta dito, gusto mo itong sasakyan na to, bilhin mo na. Pakita natin yung presyo. $101,109. Guys, down payment ng sasakyan, $100,000. So guys, yun nga, bibili ka lang nito kung wala ka talagang balak sa future mo at gusto mo lang talagang pumorma, hatid sundo mo yung mga tropa mo. Guys, just buy this car. Ang mga bumibili lang nito sa Pilipinas, mga senador. Di naman tayo senador, RN tayo. Alright mga Lodi Cake, syempre GMC, hindi mawawala dyan ang pickup. Tignan nyo naman tong pickup na to, napakalupit. This is a GMC Sierra 84. 84 yung trim niya. Sa GMC pala, kapag 84, 84X, yun yung mga off-road trims. Tignan nyo guys, napakalaki. Standing at my height. 6'1 ako guys. Tignan nyo. Ay, hindi pala. Tignan nyo yung gulong. Pag nabutas yan, mahal yan. Napakalaki, off-road na off-road. Tignan natin dito guys. 6.6 V8. I would think, kung si Kuya Jerbs opinion lang, I think this is the best car para dalhin sa Walmart at Costco. Tulad ng mga ginagawa ng mga Pilipino at ibang Amerikano dito sa US. Pero no hate guys. Tignan nyo naman kasi napakalupit at napakaastig. 84 HD, napakalupit. Tignan natin dito sa likod. Daming lamok. Tignan nyo guys, ang ganda oh. Diba? Oh, yung ilaw, yung trim. Ang ganda pa ng kulay, striking red. Talaga dito, Seb. Tingnan nyo guys, pag may bata, hindi niya maaakyat. Maglalagay ka dito ng mga groceries mo. Tulad ng mga, syempre, pag nasa Pilipinas tayo, di ba? Pag pick up, bruskong brusko. Dito din sa US, ganyan din yung mga mindset ng mga tao. Guys, pero kung advice lang ni Kuya Jerbs, guys, pag bibili ka ng pick up, make sure na meron kang ilalagay, meron kang i-haul sa likod. Kasi guys, V8, 6 liters. Napakalakas na ito sa gas. Pero tingnan nyo guys, kung hindi importante sa inyo ang gas, just buy this car. And tingnan natin ang presyo. $89,200. OMG. Ikaw na lang. Hindi ko na kaya yan. So guys, this is a GMC Sierra na pang off-road. So, Kuya Jerbs opinion, kailan ba ako bibili ng gantong sasakyan? Bibili ka lang nito kung wala kang asawa, wala kang girlfriend, and for the next 10 years, ayaw mong bumili ng bahay. Just buy this car mga Lodi. Hello guys, nandito na tayo sa Hyundai. And syempre, napakarami nating experience sa Hyundai, lalo na sa Philippines. Syempre, dito na tayo sa Amerika. And isa sa very practical na sasakyan ng Hyundai is this car. This is a 2026 Hyundai Elantra Hybrid na limited. Tingnan nyo naman guys, napakaganda. Diba? And kung titingnan natin dito sa side na to, tingnan nyo naman yung mugs. Napakalupit din. Ang pangalan ng kanyang gulong ay Hankook. Yan, branded yan guys na usually sa mga Korean car. And of course, when it comes to practicality kasi, ibang-iba talaga ang drive ng sedan compared sa SUV. Kung nag-drive ka ng both, mafe-feel mo very comfortable talaga ang sedan, lalo na sa mga tight turns. Pero when it comes to practicality, syempre SUV tayo. Tingnan natin yung presyo, yun yung pinakamahalaga eh. $31,640. I would say pwede na, no? 31,000. Siguro pwede pa nating tawaran yan.
So, eto guys, entry level na sedan. Kung trip mo yung mga sedan, wala kang balak mag-SUV, ito ang bilhin mo, Hyundai Elantra. Hybrid na to guys, malupit to. Alright guys, this is another trim ng Elantra. This is a 2026 Elantra N. Tignan nyo naman yung badge na N. Ayan o. Kita ba? Ayan, Elantra N. Guys, ibig sabihin ng Elantra N, yan yung pinakamataas na trim nila. Parang racing type ng trim ng mga sedan ng Hyundai. Kita nyo guys, black na black. Tapos yung trim, Michelin tires, napakalupit. Tapos yung brakes, kulay red. Siguro Brembo yan, di ko alam. Pero kita nyo naman yung difference sa mags nung kanina, di ba? Tapos guys, dito sa likod, tingnan nyo naman. Merong spoiler na napakalupit. Parang racing talaga siya ako. So kung bet mo tong Elantra na to, hindi to hybrid. Siyempre kailangan malupit yung horsepower niyan. Guys, bilhin mo na. $38,115. Hindi siya practical pan daily. Pero kung trip mo yung mga ganito sasakyan, buy this car. Malupit din yan. And guys, for our next sedan, napakalupit. This is Hyundai Sonata. Sikat na sikat yan, di ba? Sonata. So tingnan natin guys, papakita ko sa inyo tong Hyundai Sonata. Alright guys, eto na ang sedan of the year according kay Kuya Jerps. Tignan nyo naman guys, napakalupit, napaka-striking at napakalaki. This is a 2026 Hyundai Sonata. Ano bang trim nito? Sport 4-wheel drive. Napakalupit. So guys, yung Sonata, kasing laki siya ng Toyota Camry, pero pasok sa budget. Why? Kasi guys, kung titignan nyo yung price, it is only $31,000. Kung gusto mo ng comfort, ayaw mo yung medyo speedy, medyo maliit tulad ng Elantra, go for the Sonata. Tignan nyo naman guys. Oh. Ganda oh. Kung meron akong 32,000 para sa eto bibiling ko. Tingnan nga natin itong interior. Boss, ay grabe, ang lupit. Ang laki ng screen. Parang BMW. Ganyan na ba yung mga Hyundai ngayon 2026? Parang BMW na. Tapos dito sa likod, OMG, parang may piano. Diba? Sonata. So guys, kung mahilig kayo sa Korean brand and talagang Hyundai na kayo from the Philippines, pagpunta nyo dito sa Amerika, why not Hyundai Sonata? Napakalupit, napakaganda, napakapogi, pasok sa budget, nasa 30 mil lang, pwede pa yung tawaran. Alright guys, nandito na tayo sa SUV and this is a 2026 Hyundai Santa Fe Hybrid. Tignan nyo naman guys, napakalupit ng sasakyan na to. I think 5-seater lang to, I am not sure, hindi ko pa na-research. Pero guys, ang presyo niya is $50,000. 50,000? Parang ko sa ibang brand, ang dami ko ng choices nun. Pero syempre, Hyundai yan, napakalupit niya. Tignan nyo naman yung trims, Pirelli tire, siguro 20 inches yan. And kung titignan natin dito sa loob, guys, ang lupit, parang Mercedes-Benz. Diba? Ganyan na pala mga Hyundai Santa Fe ngayon, mga SUV. Hindi natin alam, mukha ng German car. Tignan nyo naman, Lods. Napakalupit, napaka-striking. Pero 5-seater. I think 5-seater. Kasi sinilip ko sa loob, walang upuan sa likod. Tignan nyo, guys. Pero ito lang yung hindi ko type dito sa likod eh. Tignan nyo, guys. Mukhang box. Diba? Di rin siya ganong kalaki. Pero, yun nga, kung trip mo na naman tong sasakyan na to, hybrid na to, and then buy this car, mas malaki siya kumpara sa Hyundai Tucson. So, anong meron dito? Hindi ko alam. So, sino bumibili na ng sasakyan na ito? Hindi ko rin alam. Wala pa akong nakikita ng Pilipinong naka-Hyundai Santa Fe dito sa USA. Pero syempre, marami din. Ba? So, guys, yan ang Hyundai Santa Fe. Hindi na ako mag-e-explore kasi sarado tong dealership. Baka masita tayo dito. Pero guys, $50,000. Yan pa lang yung presyo niya on the paper. Wala pang interest, wala pang tax, 'di ba? Alright guys, iniwan na ako ng mga cameraman ko kasi mainit daw. So ako na mabablog. Next vlog natin is Hyundai Kona. Ano ba tong Hyundai Kona na to? Meron ba na ito sa Pilipinas? Parang meron eh, parang nakita ko na eh. So ito na nga, entry-level SUV ng Hyundai. It is a Hyundai Kona. Tignan nyo guys, may kukumpara yung laki niya sa Mazda CX-30 or Honda HR-V. Hindi siya ganun kalaki pero pwede na para sa isang girl. Tingnan nyo naman guys, napaka-laki
at napakaliit at the same time. Why? Kasi guys, kung sasakay ka sa loob, medyo masikip talaga siya sa likod kung ikukumpara mo sa normal na binibili na sasakyan na SUV. Pero kasi for the price of $31,000, hindi na masama. May nakikita akong ibang tao bumibili neto for around $38,000, $39,000. Grace, grabe naman, ba't kagagastos ng ganong kalaki for a Hyundai Kona? Parang Hyundai Tucson or entry level Santa Fe na yung ganong presyo. So guys, matatawaran yan, Hyundai. Kasi guys, dito sa US, syempre, ang utak ng mga tao, American car, German cars, tapos Japanese car. Pero syempre, number one yung Japanese car. Kaya itong mga guys, yung Hyundai, Kia, pwedeng-pwede natin yan tawaran. Pero pwedeng-pwede na kung gusto mo ng practicality, SUV na will not break the bank, go for a Hyundai Kona. Pero for me, siguro rate lang ni Kuya Jerps, mga 3 out of 5. Alright guys, nandito na tayo sa Ford and kung mapapansin nyo, meron tayo ditong dalawang F-150. Tignan nyo naman ang difference sa height. Una, itong F-150 natin ay napakalaki and yung pangalawa is maliit. Dito muna tayo kay laki. So guys, this is an F-150 Black Widow package. This is $100,000 pickup. Napakalupit at napakamahal. Tignan nyo naman guys, yung laki na ito kumpara dun sa GMC Sierra na tinignan natin kanina. And kung titignan nyo dito, 4-seater, normal SUV. Kung bakit ko sinabing 4-seater, sasabihin ko sa inyo guys kung bakit. 1 and 2. So guys, sa kaalaman ng iba, or hindi nyo pa alam, F-150 is the number 1 best-selling vehicle in the United States. Lahat ng Amerikano gusto yan, F-150. Bihira ang bumibili dito ng Ford Ranger. Wala akong nakikita naka Ford Ranger dito. Kung bibili ng pickup, F-150 talaga. Alright guys, tignan nyo nga, napakalaki, $100,000 car. So kung marami kang gustong ilagay sa likod, this is the best car na pwedeng bilhin. Tignan naman natin tong next vehicle na to. Yung sinasabi ko sa inyo, yung F-150 na maliit. Tignan natin dito, dalawa lang ang upuan, 1 and 2. Kumpara sa kanina, merong back seats. Ito wala, 1 and 2 tapos yung likod niya, 'di ba? So kung titignan nyo guys, naka-lowered din siya. F-150 Black Widow package. Guys, napakamura, $92,000. Actually guys, yung Black Widow package, mas mahal pa siya sa value mismo ng F-150. Black Widow package, I think nasa $50,000 siya. And yung value lang ng car is $45,000. Siyempre, gusto mo ba ng sobrang poging sasakyan? Huwag ka na tumingin sa iba. Nandito na ang Ford F-250. Tignan nyo naman yung height ko, 6'4" po ako. Pero pag tinabihan ko to, guys, napakalaki ng sasakyan na ito. Ito yung madalas na ginagamit na pang-haul, pang-kuha, at pag di ka nagbayad ng sasakyan, hihilahin ka na itong F-250. Tignan naman guys. And dito pala sa US, napakaraming trims ng Ford. Parang lagpas 5, lagpas 10, pero sa Pilipinas, 2 o 3 trims lang yata. Ano naman guys, oh? Ano nga sa'yo? Napakalaki. This is the best car. Kung gusto mong pumunta talagang Costco, bumili ka ng F-250 torque. Magkano ba to? Silipin natin. Di ko kita. Mura-mura lang. $105,000. So yun nga, kung wala kang balak magpamilya, guys, buy an F-250. Ewan ko lang kung saan mo ipapark yan. Kasi napakalaki. Alright mga Lodi Cakes, pag sinabing Ford, syempre hindi mawawala ang Ford Mustang. This is a 2026 Ford Mustang EcoBoost, $41,000. And this is a 2026 Ford Mustang GT, $48,000. So guys, ano naaalala nyo sa Mustang, no? Tingnan natin tong Mustang. Ano naaalala nyo sa Mustang? Guys, ito yung sasakyan na madalas pinapower
sa Pilipinas, 'di ba? Pagpapakita sa iyo, oy Brad, tingnan mo, naka-Mustang. 'Di ba? Mag-invest ka na 5,000 lang, naka-Mustang. Kita mo 18 years old, nakagano no, naka-picture sa Mustang. Ito, madalas i-power to sa Pilipinas eh. 'Di ba? Yung mga ano man tawag doon, bro? Networking. Number 1 car to ng networking, power, Ford Mustang. 'Di ba? Marami ka ng pera, naka-Ford Mustang ka na. Pero guys, yung nga sinasabi ko, start kayo sa GT. Dito sa US guys, pag naka-Ford Mustang ka, normal ka lang. Tinitignan nila yung trim ng Ford Mustang mo. So guys, ang respeto, nagsisimula sa GT, 50 mil. Sunod, GT Premium. And yung pinakamataas na pwede mong ma-afford na Ford Mustang is Mustang Dark Horse. Pero wala akong makita. So guys, kung wala kang pamilya, girlfriend lang meron ka, eto na ang bilhin mo, Ford Mustang. Di ba? Power. Invest na. So guys, ayun na nga. Pero syempre, dito na tayo sa main event ng Ford. Ito isa sa mga pinaka-astig na sasakyan ng Ford ngayon. This is a Ford Bronco and yung pinakamataas na trim, Raptor. Mga lods, tingnan nyo naman, napaka-astig. Ford Bronco Raptor, napakalaking sasakyan nito, mga lodi cakes. And pag sinabing Raptor, yun yung pinakamataas na trim ng Ford. And murang-mura lang. $85,000. Tingnan nyo naman yung mga gulong. Off-road na off-road. So mga lods, isa yan sa mga number 1 din na SUV na binibili dito sa United States. Yan yung kuya na Bronco. Kasi mayroong baby Bronco. Yung maliit na Bronco, Bronco Sport. Pero wag yun, baduy yun eh. Dito tayo sa kuya. Pero guys, eto seryoso na. When it comes to practicality, kung gusto mo siyang i-daily, wag na wag kang bibili ng off-road vehicle. Kasi guys, sobrang lakas niyan sa gas. Yung feeling niya parang truck sa loob. Kahit maganda yung mga suspension niyan, pero bang off-road. Hindi siya built for comfort. Built siya for a rugged road. So guys, kung may bala kang ipang daily ang isang Bronco, yung kuya Bronco, wag mo nang balakin. $85,000, tapos ang lakas pa sa gas niyan. For sure, V6 yan and pataas. Kaya hindi na tayo mag-i-in-depth pa dyan dahil marami pa tayong titignan. Alright, nandito na tayo sa Jeep and beside me is a 2026 Jeep Wrangler Rubicon na trim. Ito yung pinakamataas na trim ng Wrangler. Tingnan nyo naman loads, napakalupit. Off-road na off-road. Tingnan nyo yung gulong. Naaalala ko sa Philippines guys, kaklase ko sa college, may ganito, Jeep Rubicon. So syempre, yung mga walang pera na tulad namin, nakaganon lang, ay mayaman. Pero guys, nandito ka na sa US. Kayang-kaya mo na bumili nito. Magkano ba to? Ayun yung presyo. Teka lang. Siyempre, kaka-overtime mo, makakabili ka na nito. 55,000. Guys, kaya yung tsura mo sa Facebook. Di ba? Ang lupit. Guys, pag nakaganto ka, lalapitan ka ng mga chicks. Oh. Poporma ka pa ng ganun, oh. Isa nga power loads. Power. Invest na, 5,000. Pero guys, tingnan nyo naman, nung pumunta kaming Outer Banks, parang ang sarap bumili ng ganito eh, di ba? Jeep Rubicon, Wrangler. Kasi, parang kung titignan mo, parang very durable siya. Pero guys, dito sa US, masama ang pangalan ng Jeep. Kasi hindi daw reliable. Trail rated. Pero guys, kung meron ka namang $55,000 para sa spend sa ganito, tapos dadalin mo lang sa Costco, sa ospital, magjo-duty, hindi okay. So check natin yung likod. Ganda oh. Ay, natatanggal pala yung top na ito. Tingnan mo dito bro. Maano siya oh, natatanggal. Hindi siya ano, matigas. Ganda oh. Oh, sa Facebook, nakaganyan ka pa. Tapos may quote. It's not to brag. Ano yun? Ayun, yun. Ayun o, ganyan o. Post mo sa Facebook. This is not to brag, but to inspire.
Tapos $55,000. Jeep Rubicon Wrangler. Sino yung mga papasalamatan mo? Thank you to my professor sa college. Nakabili na ako ng, nakabili na ako ng Wrangler. Hindi, pero guys, real talk. Off-road vehicle, hindi napakaganda ipang daily nito. Napakalakas sa gas and hindi komportable. According to a lot of videos in YouTube, hindi siya komportable ipang daily. Matagtag. Yun lang. Jeep Wrangler, guys. Alright guys, this is our last car for our video and this is a 2026 Jeep Grand Cherokee. Isa din to sa mga sikat na kinukuha ng mga Filipinos dito sa United States kasi nga parang napaka-practical niya eh. SUV 5-seater, hindi ganun kaliit, malaki. Tapos tingnan nyo naman guys yung body. Parang ano eh, rugged, di ba? Parang sarap ibang daily nito pero guys, tulad nga na sinabi ko, hindi maganda ang reputation ng Jeep sa United States. Magkano ba to? $52,000. Parang marami pa akong choice na pwedeng ibang bilhin para sa $50,000. Pero guys, tingnan nyo, hindi na masama, di ba? Kung may 50,000 kayo to spend on a Jeep, why not? Pero kung ako, bibili ako, yung Rubicon na lang. Astig yun eh, power yun eh. Ito eh, ewan ko dito eh. And guys, isa pala sa mga maa-advise ko kung bibili kayo ng sasakyan, pag-isipan and i-research nyo maigi. And ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa mga pinakita kong sasakyan. Hindi ko na ma-vlog lahat ng sasakyan kasi kung bilinag ko lang yung mga nakikita ko and syempre napakaraming sasakyan yan. Hindi natin ma-vlog sa lahat, no? Itong nasa likod ko pala is a 7-seater na Jeep. Ang tawag dito is a Jeep Wagoneer. Guys, 7-seater, napakalaki. $80,000, no? So kung wala ka namang pamilya na napakadami nyo, eh bakit ka bibili ng ganito? Maging practical tayo guys kung nandito na tayo sa USA at na-achieve na natin yung dreams natin. Ma-advise ko lang sa inyo guys, let us start very slowly. Huwag kayong mag-all in ng sasakyan kasi marami pa kayong importanteng bagay na pagkakagastusan. And guys, hindi porket bumili ka ng sasakyan, tapos na ang payment mo. Meron ka pang insurance, gas at kung ano-ano pa. So advice ko lang guys mula kay Kuya Jerps, bago kayo bumili ng sasakyan, pag-isipan nyo maigi kasi ang presyo ng sasakyan is napakamahal and hindi biro. Ilo-loan mo yan or ma-monthly mo yan ng 3, 5, 6, 7 years. And guys, kung bibili kayo ng sasakyan, meron ako mga videos na nagbibigay ng advice kung paano nga ba bumili ng sasakyan. And guys, be practical. Number 1 mistake ng mga Filipino dito sa United States is after a while, tine-trade in nila yung sasakyan nila. Guys, pag tine-trade in mo yan, lugi ka na, sayang na yung pera mo. Guys, be wise, ang pera is pinaghihirapan and bago lang tayo dito sa United States. Kaya dapat kalmahan mo lang Lodi Cakes. And ayun lang, kung nagustuhan mo ang videos ko, just like and subscribe kay Kuya Jerps and see you on my next video.